By the way, may gusto lang akong i-share sa inyo ngayon. Kasi sabi nila, money can't buy happiness. Well, siguro totoo yun. Pero, alam niyo ba, nung nakita ko kanina yung reaction ng mga bata ko. Kasi sa totoo lang, itong sasakyan ngayon, this is our additional member of our family. Kakabili lang namin ng aming brand new Land Cruiser Prado ngayon. Nakakatuwa kasi sinurprise namin kanina yung mga kids namin kasi wala silang idea na bibili kami ng bagong car. So nandito kami sa bahay ngayon, kakauwi lang ng car na to. And habang tinitingnan ko yung expression ng mukha nila nung pagkakita nila mismo sa car na to, alam nyo guys, nasasabi ko talaga sa sarili ko na yes, maybe money can't buy happiness, pero kung nakikita ko yung mga bata ko na sobrang saya, yun ang hindi mababayaran ng pera. Nakakatuwa tingnan yung saya ng mukha nila, yung expression nila. Yes, hindi po to first car namin, pero nakakatuwa bilang magulang kasi alam niyo naman gaano kami kahirap before, lalo na ako, gaano ako kahirap before bago kami naging ganito, right? Nakakatuwa lang kasi masasabi ko talaga na maswerte na yung mga kids namin kasi hindi na nila ma-experience kung ano yung na-experience ko dati. Kasi kung alam nyo, maybe some of you here, alam nyo na anak ako na magsasaka. Alam nyo guys, yung bahay namin dati, nung bata pa ako, hanggang college, doon pa rin kami nakatira hanggang nag-graduate kami ng college. It's around siguro mga 10 to 15 minutes lalakarin mo pa away from the barangay road. Just try to imagine that. And from the barangay road papunta sa school namin, lalakarin namin yon around mga siguro 30 to 45 minutes. Sa sobrang layo, right? Imagine mo, aalis kami sa bahay around 6 a.m. para hindi kami malate dun sa school kasi sobrang layo. Tsaka wala pa kaming tsinelas dyan kasi ang tsinelas namin dapat isusuot dun na sa kalsada, dun na sa road kasi baka masisira lalo na pag tag-ulan. Alam nyo guys. So, ang nangyayari, hindi lang bag, sobrang laking bag yung bitbit namin. Minsan bitbit namin yung dinumugan, yung ititinda namin dun sa mga kaklase namin para sa school, para meron kaming pangbaon like pambili ng papel, kung ano-ano pa. May mga ganun, kung ano-ano lang, diskarte para lang makatulong kami sa mga magulang namin. Tsaka nung pag-start ko dito sa online business na to, you know what? Nag-start din ako dito na nagko-commute lang, right? Minsan naghabal-habal, minsan nagmumotor. Alam mo yung mga ganun, that's our way of transportation. Nung time na nag-start talaga ako dito, minsan may mga times na lalakarin ko kasi from boarding house to office, mga around 10 minutes to 15 minutes lang before. Lalakarin lang namin yun kasi wala nang pamasahe. Alam mo yung mga ganun. Pero, you know what, nung sineryoso ko to, kasi naniniwala ako dito mababago yung buhay ko. Nakakatuwa lang kasi bago namin nakuha car na to, para may idea lang din kayo. Ayan, nakabalot pa. This is ito pang-anim na sasakyan na namin to. Pero alam nyo ba, para may idea po kayo, yung first car ko, ayan, pakita ko sa inyo ha. Pasilip lang ng sasakyan natin. Box type na po siya, oh. Ang ganda talaga. Okay? So, bago namin, alam niyo po ba yung first car ko that time na na-achieve ko sa pagnenegosyo sa online business namin? Ito po. Alright? Ito pong joke lang. Pang ano lang namin to, kung may bibilin kami sa palengke, kung ano yung TBS namin. Pero yun nga, alam niyo ba yung first car ko dito was ang first car ko is Honda Civic. Kung tatanungin niyo ako bakit Honda Civic yung binili ko that time, wala lang kasi parang wala akong alam sa sasakyan that time. Sabi nila meron daw sasakyan parang binebenta. Sige, sa second hand po yun, di po ko mahihiyang sabihin sa inyo. And then my second car was po yun, pick up, brand new naman yun na pick up, Mitsubishi Strada, top of the line model yon. Kasi na-inspire ako doon. Alam nyo naman, working student pa ako sa convent before, bago ako pumasok sa seminary. So na-inspire lang ako doon kasi yun lang yung nalalaman kong brand ng sasakyan kasi yun yung sasakyan ng
pari sa convent namin. Alright? Hi! Hi ate! Nagba-vlog po ako. Alright? And my third car, ito na po. Para may malalaman niyo lang yung kunting kwento ko. Ito na po yung, I bought this third car when I was 24 years old. Okay, Bumblebee Camaro, brand new ko po ito nung nabili na to. Syempre, dahil sa na-inspire ako kay Bumblebee, for sure. And then, another one, during Odette, alam nyo, another one, nabili namin. Kasi nabenta ko na yung Honda Civic at saka pickup Strada. So, bumili ako ulit ng Hilux. Brand new to nung pagkabili namin. Ang reason lang bakit binili namin to, kasi nangyari yung Odette, yung bagyong Odette dito sa Bohol. Saka gustong-gusto namin na makapagbigay ng mga, alam mo yun, relief goods. Gustong-gusto namin makabigay yun sa mga, mga nandun, lalo na yung mga nasalanta sa bagyo. Kaya ginamit namin to that time. Kaya naghanap talaga kami nandun. Buti na lang may stock sa Cebu, kaya nakuha namin to. Itong pick up na Hilux. Yun talaga yung main reason dyan. Binili namin dyan sa kasagsagan talaga ng bagyong Odette. Right? Walang kuryente that time dito sa Bohol. And ito, ang fifth car namin, syempre ito. Kasi ito yung dream car ng wife. Na-inspire daw siya kay Queen Elizabeth. Right? Ito yung sasakyan ni Queen Elizabeth. Right? Ang Range Rover. In fact, ito din yung sasakyan ng CEO namin, Doc Ed Cabanto. So, nabili din namin to. Brand new din to nung nabili namin to. Way back, I think magti 3 years na po ito. And, yan. So, and ito yung pang-anim na sasakyan namin na nabili. Land Cruiser. Right? Kagandahan ng Land Cruiser ngayon kasi box type na siya. Yan. Pasok muna tayo kasi sobrang init sa labas. After mo marinig lahat yon, for sure, dalawa lang yung possible na magiging reaction mo. Number 1, mayayabangan ka. Or number 2, mai-inspire ka. Pero tatapatin ko na kayong lahat. We're sharing this to you guys. Hindi naman namin kailangan ng validation ng iba. Ginagawa namin to para pang-inspire sa inyo na kung nakaya ko, anak na magsasaka, na magta-transform, na magaganito yung buhay namin, how much more ikaw? Kaya advice ko sa'yo, hanap ka talaga ng opportunity na pwede kang maka-create ng wealth, right? Ng pera, of course. Kasi I believe with money, hindi lang material na bagay yung mabibili mo dito eh. Honestly, it will buy time. Time that you can use to do the things that you love. Time that you can use to spend time with the people who are important to you. Right? And for me, you know what? Pag nagagawa mo ang mga gusto mo sa buhay, na hindi na kailangang mag-live sa trabaho, that's pure freedom. Right? In short, for me, money is freedom. Aside from that, pag may pera ka, you can hire and delegate the things you don't enjoy doing. Para marami kang oras na mag-focus sa mga bagay-bagay that you love to do. Right? And you know what, guys? Doing the things that you love equals happiness. Tama po yun. Kaya advice ko sa'yo, magpakiyaman ka. Ulitin ko, you create wealth. Excuse me. Hanap ka ng mga mentors na successful na sa buhay at magpaturo ka sa kanila kung ano mang dapat mong gawin. Remember guys, ang pagyaman, hindi yan tsamba. Hindi swerte-swerte yan. Right? It's a science. Pag sinabing science, may sistema yan. Right? May sistema yan. Kaya nga may mga book na like The Science of Getting Rich, kung ano pa by Napoleon Hill, kung ano pa, mas maganda mabasa mo yun. Naniniwala ako guys na kayang-kaya mong yumaman, right? Huwag mong gawing excuse na hindi ka magpayaman kasi hindi yan madadala sa langit. Or remember guys, kung ang kayamanan hindi madadala sa langit, ganun din ang kahirapan. That means to say, kung ang kayamanan pwede mong ipamana, ganun din ang kahirapan. Right? Kaya naniniwala po ako, ikaw na yung puputol sa sumpa sa kahirapan sa pamilya mo. Ikaw na yung tutuldok sa sumpa sa kahirapan sa pamilya mo. Naniniwala po ako, ikaw na yung magpapaangat sa pamilya mo. Kaya hataw tayo, seryosuhin natin, lalo na pag part ka ng community ko. Seryosuhin natin yung negosyo natin. And yung hustle natin, hindi naman natin ginagawa to for validation, but mataw tayo with purpose and intention, not pressure.
Right? Because you know what guys, at the end of the day, luxury, ito material things lang to eh. But you know what guys, ang totoong luxury talaga, it's about control. Control of your time, control of your choices, and control of your life. Right? Siguro marirealize natin na the goal is not just to be rich, but the goal is to have the freedom to do whatever, whenever, wherever, and with whoever you want. Sana may natutunan ka. See you at the top. Aabangan ko yung success story mo. God bless.